Okay. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Uy, long time no see ah. Kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Sana okay po tayong lahat. Dahil konting baha sa Pilipinas, grabe na ang baha. Ay, konting baha. Konting ulan sa Pilipinas, grabe na ang baha. O, kita mo yun? Parang ano lang eh. Parang konting ambon lang, boom. Swimming pool ang nangyayari. Lalo-lalo na dyan sa Maynila. Naku po. At syempre, hindi natin ang pinakamainit na issue ngayon at napag-uusapan itong si Abante. Kasi medyo, alam mo yun, naghamon siya kay Pulong, naglabas si Pulong ng ebidensya tapos tahimik na siya ngayon. Siya yung unang lang hamon tapos pagdating ng labasan na ng ebidensya, natahimik na si Sir. Isipin mo, pastor to pero ganito yung style oh. Ganito umasta. Oh, yeah? Okay. At syempre, isa pang mainit, ito si Senator Marcoleta, medyo nagkakainitan na sa Senado ngayon. Kasi itong dalawang pabida na to, ewan ko ha. Isipin mo si Kiko. Ano na yan, burado na yan sa isipan ng mga Pilipino. Siya nanalo pa. Doon ka rin magtataka eh. Tapos, ang ingay-ingay ngayon sa Senado, bakit kaya? Bakit kaya maingay ito? Anyway, mamaya natin pag-uusapan yan, pero unahin muna natin tong si Abante kasi meron siyang interview, hindi ako nagkakamali, kahapon ba o nung isang araw o nung Friday, di ko alam ha. Kasi may lumabas to ng interview na to na, alam mo yon, na medyo mayabang siya. Wala daw ghost project doon sa lugar nila. Okay, sige. O sige, panoorin natin to ha. Ito yung interview ng ni Pinky Webb. I would like to say that there's no substandard project in my district. There's no ghost project in my district that I could be able to assure the public about that. Sabi mo yan, sir, ha? Sabi mo yan. Okay, sige. Sabi naman niya, wala. Eto, maging maging patas naman tayo. Sabi niya daw, wala, okay? Sabi niya, wala. Nung una, hinamon niya si Pulong na, saan napunta yung budget mo dyan sa Davao? Patungkol dyan sa sa flood control project yan. Okay, naglabas si Pulong from DPWH, di ba? Meron silang listahan, may picture, okay. O, sabi niya naman, wala daw ghost project na nangyari dyan sa distrito niya. Okay, sige, sabi mo ha. Kaming makikita o yung mga tao o yung mga reporters na substandard or ghost sa 6th District. Wala kayong makikita. During my time, ha? I do not know. Biglang cambio. Anyway, tama naman din yung sinabi niya. During his time, wala daw makikita. Okay, during his time. Okay, sabi niya eh. Sige, sir. I do not know the past congressman, but during my time, wala. And your time would be which Congress? Well, the 19th? I was a congressman in 2004 until 2010, and then I came back in the 19th Congress and this Congress. Okay. All right. Quick, siguro fact check lang, sir. See, when you mentioned Ondoy, that was a bit of almost 2009 pala po yun. 2009. Ganun na po katagal yan. All right. So, it's a good thing that people are more curious, interested, and want people to be held accountable. So, if you say in the 6th District, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema si contractor doon po sa 6th District. Wala. In fact, I check on my contractors when the president begins to list out all the Wait lang ha. Medyo anong tanong? Ulitin muna natin ha. Anong tanong? And want people to be held accountable. So if you say in the 6th District, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema si doon po sa 6th District. Si contractor. Ang tanong ni Madam Pinky Webb, kung wala namang ghost project o walang magiging problema dyan sa District 6, walang magiging problema
si contractor. Okay? Si contractor doon sa District 6. Tignan nyo, pakinggan nyo ha. Si contractor doon po sa 6 districts. Wala. In fact, I check on my contractors. I check on my contractor. May contractor ka, sir? Diba? I check on my contractor. Bakit may? Ba't may contractor? Di ba dapat ang sasabihin niya, chinek ko nga kung kasama yung contractor na nandun sa aking distrito, kung nandun sa listahan ni Bongbong Marcos. Maybe hindi niya meant yun. Ito, maging patas tayo. Siguro hindi niya meant na sabihin na may contractor, pero nasabi niya na ang Tagalog nun, may contractor, ang contractor ko. Pwede niya sigurong sabihin na yung contractor o yung kontratista doon sa District 6 hindi ko nakita doon sa listahan ni Bongbong Marcos. Pero nabanggit niya. Ewan ko kung nadulas ka ba, sir, o talagang nabigla ka lang sa tanong. Ganon. Di ba? Kasi, ano ba yun? My contractor, di ba? Based on, tinig ko nga yung my contractor kung nandun sa listahan. Naka-smile pa siya dito Hindi ko alam, sir Ewan ko sa'yo The president begin to list down all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. Wala doon sa listahan. And I'm glad na wala doon sa listahan ni presidente. Kung ikaw, ito mga pare kung ikaw walang tinatago o walang anomaly ang ginagawa, hindi ka kakabahan. Gets mo? Hindi ka kakabahan na magbigay ng listahan si Bongbong Marcos na I'm glad. Masaya ako na wala doon yung ano ko. Hindi ka kakabahan. Ako, for example, interview tayo. Wala po sa yung contractor nyo na ganun. Naglabas nga si Bongbong Marcos na ng listahan ng mga contractor na may anomalya At sure ako yung contractor doon sa district ko wala doon kasi wala akong ginagawang masama. Ganun sana, 'di ba? Yung parang confident ka na wala talaga diyan sa listahan yung contractor na doon sa amin kasi nga maayos ako Pero yung niya dito na I'm glad na talaga si Sir kadila na naman nakadila na naman. Nakadila ka na naman. Diba? I'm glad. So masaya siya. When you say my contractors, that Ayun might na. be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si Hindi contractor. po, wala akong kaibigang contractor. In fact, it is actually the DE. Ba't sabi mo may contractor kung wala ka naman palang kaibigan? Anyway, ang issue natin dito kay Abante. So, sir, kung kasi naghamon ka nung nakaraan kay Pulong, 'di ba? Naghamon ka kay Pulong na tinanong mo kung anong ginawa niya doon sa pera sa flood control project niya. Okay? Sige, anong ginawa niya doon? Now, pinakitaan ka ni Pulong ng mga listahan o yung mga ebidensya na nagawa o natupad yung mga project niya doon. Okay, ngayon, meron kasing lumalabas mga pare na yung dito yung baha, di ba sa Maynila yung baha, pero sa Davao iimbestigahan. Anak ng putya. Di ba? Isipin nyo yun. Andyan yung baha sa Maynila, bakit doon kayo mag-iimbestiga? Ay mo kagago ng mga to, di ba? Kasi isipin mo,
Okay, sige, naglabas ng ebidensya si Pulong. Ikaw, nasa na yung ebidensya mo, Mr. Abante? Kasi bumabaha dyan eh. 'Di ba? Bumabaha dyan sa Maynila. So, hindi kaya dapat ikaw ang maglabas ng ebidensya mo na talagang natapos yung mga flood control project mo dyan? Kasi kung wala kang ipapakita, ay nako. Alam na this. 'Di ba? Pero kung may papakita ka, o di, sige, palakpakan natin. Pero sa pagbaha pa lang dyan sa Maynila, ay putya, may ginawa na kayong katarantaduhan dyan. At nakikita nga natin sa news, 200, kung hindi ako nagkakamali, 200 flood control project ang hindi tapos dyan sa Maynila. Ang binigay dyan sa Maynila at hindi natapos. Ewan ko kung lahat yon ay natapos, o siguro karamihan hindi natapos. Nakatenga. Ano ba? Kasi, ewan ko kung meron kang political will o yung talagang gusto mong, simple lang naman yan eh, kaya nga ang ganda nung sinasabi ni Pastor lagi. Yang hindi nyo ba naiisip o hindi ba nila parang, si Pastor Kibuloy nagsabi nito hindi ba nila na iisip o yung parang, masasabi nila sa puso nila na, alam mo yon, na dapat pagandahin natin yung Pilipinas. Kasi ang makikinabang niyan, ang mga Pilipino. Ayun yun eh. 'Di ba? Wait lang ayusin ko lang tong aking. So, parang bilang isang Pilipino, gusto mong pagandahin yung Pilipinas at makinabang yung mga kababayan natin. Kasi ikaw yung politiko. Ikaw yung may kapangyarihan o ikaw yung may power na gumawa ng ganun o ipatupad yun o mangyari yung mga ganung bagay. Di ba? Ikaw ang politiko, hinalal ka ng taong bayan para magtrabaho sa Pilipino, para pagsilbihan ng Pilipino. Hindi O siya, anong ginagawa nyo? Puro kayo kurakot. Di ba? Isipin mo yun, yung, hindi ba, kaya nga, pag nagsalita si Pastor, medyo tumatatak talaga eh. Kasi sinabi niya, hindi ba sila proud na makita ng buong mundo na ang Pilipinas maganda at hindi binabaha? 'Di ba? Ang Pilipinas yung mga politiko talagang nagsasakripisyo para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Pag na-solve yung baha, hindi naman problema. Sabihin natin na mahirap nang isolve o mahirap nang iwasan na bumaha sa Pilipinas. Okay, mahirap na yan. Medyo alanganin tayo dyan. Pero isipin nyo, kung bumahaman especially dyan sa Maynila, kung bumahaman sa Maynila, sa Bulacan, kung bumahaman ng konti o bumahaman o sabihin na natin umulan ng malakas at bumaha pero yung paghupa ng baha mabilis, ang ganda sana. Pero hindi Puta, inuna nyo pa yung mga kung ano-ano kotse ang inuna nyo eh. Puta, inuna nyo yung mga sasakyan tas bumabaha. Kaya nga may nagsasabi na ang pinaka ang solusyon ng sa baha ng Pilipinas, mga sasakyan. 'Di ba? Isipin mo na lang yung pera na yon, yung trillion. Grabe. Talaga mga hayop eh. Isipin mo, kahit simpleng mamamayan na wala namang kinalaman o walang inaano sa politika, yung alam mo yon, yung bahala kayo sa politika. Sa inyo na yan, di ba? Yung simpleng mga mamamayan. Pero ngayon, putya, kahit sino, alam yung nangyayari dun sa flood control project at na sila, aware na sila. Bakit? Ang laking perang nawawala tapos bumabaha. Putya, nasa na yung pera? Walang mangyayari dito kung sa flood control project na to o sa mga na to kung walang makukulong. Kaya nga sana etong si Senator Marcoleta talagang trabahuhin tong mga to at naniniwala naman tayo na gagawin niya yan. Ang problema lang, mayroong mga umiepal. May mga umiepal. Alam nyo, kaya siguro hindi nila talaga pinapanalo yan si Pastor kasi Pastor Kibuloy dahil tignan nyo si Marcoleta pa nga lang natataranta na sila Paano pag si Pastor?
biruin mo, sabi ni Pastor, kahit singkonduling, kahit ano yan, kahit magkano, basta pera ng taong bayan at ninakaw mo, bitay ka. Anak ng wala. Wala na, gutom na lahat ng mga animal. Kulong, dapat ikulong habang buhay. Eh na mahirap kasi sa atin eh. Meron tayong batas, pero parang, ewan ko, yung mga mambabatas o yung mga gumagawa pa ng batas mismo ang lumalabag dun sa batas. Anak ng tinapa naman kayo. Tapos pag halimbawa maliliit na vlogger, pag napikong kayo, papatawag nyo. Ano to? Kung ayaw nyong batikusin kayo, ganun lang kasimple. Kung ayaw nyong batikusin kayo, gumawa kayo ng tama. Wala namang problema yan eh. Sa Banateros nga eh, di ba? Ang sinasabi ng Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ibig sabihin, pag binabanatan ka, sablay ka. Pag pinalakpakan ka, edi tama ka. Ang ganda kaya nun, isipin mo, ewan ko nga eh, ang kakapal talaga ng mga mukha nito mga politiko natin na to. Isipin mo kung ako, halimbawa lang sa isang kung ikaw pinapalakpakan ka, isipin mo yung pinalakpakan ka dahil tama yung ginawa mo o maganda yung ginawa mo. Ang sarap sa pakiramdam. Ewan ko dito sa mga animal na to na mukhang pera. O tangina, wala akong pakialam sa palakpak nyo. Basta may pera ako. Ano mga tarantado? Tsaka isipin mo, kababayan mo yun. Kababayan mo yun, di ba? Kaya nga sinasabi natin, di ba, may mga OFW tayo, ang mga Pilipino rin ang maglulubog sa'yo. O magpapabagsak sa'yo. Literal dito sa sa Pilipinas, sa bansa natin, mga Pilipinong politiko ang magpapalubog sa'yo. Lubog ka sa baha, anak ng putya. Literal na lubog. O sige, panoorin na natin to. O ito yung sagutan nitong pero yun, pinagtutulungan si Senator Marcoleta. Ewan ko kung bakit. Like to say that there's mali pala. Eto na, parang ang nangyayari dito, pinagtutulungan na siya eh. Sige. Dinanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster. Alam ko to sino to yung artista? Parang si Lorna Tolentino. Joke lang po. Diba? Pag yung biglang tingin, Lorna Tolentino. Diba? Na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Alam nyo, meron na kasi dati yan na nag-iimbestiga sa mga animal na politiko. Kung hindi ako nagkakamali, PACC yan eh. PACC ang alam nyo, binuwag nila, tinanggal nila. Yan yung yan yung body o agency na mag-iimbestiga dun sa mga politiko o yung mga, alam mo na, mga corrupt. So yan yung mag-iimbestiga. Pagkaupo ni Bongbong Marcos, hindi ko alam kung siya mismo ang nagpatanggal niya pero nawala yan talaga. Yung NTFL-CAC nga gustong tanggalin eh. Ayun yung mga nagpapasuko ng mga nakuhang komunista o yung mga na brainwash na komunista na kalaban ng gobyerno. So pinapabalik nila yon at sumusuko, bumabalik sa Pilipinas o yung sinasabi natin na community. Kasi nagpupuntahan sa bundok yan at kinakalaban ng gobyerno at nagpapakalat sila ng binibrainwash nila. Hindi tayo sinusuportahan ng gobyerno, kalaban tayo niyan. Yan mga MPA, mga demonyo yan eh. Tapos ang gagawin nila yung NTFL-CAC, papasukuin nila, papabalikin nila, i-briefing nila, ganito. Hindi, may ginagawa ang gobyerno sa inyo. Ngayon, hinaharang lang nila kaya hindi natutuloy. So, yun ang nangyayari. Gusto nilang tanggalin yun. Tapos, itong PACC, tinanggal talaga nila kasi automatic
oobserbahan yan eh. Kaya nga ang daming nalaman ni Pangulong Duterte na mga animal sa di ba? Pinagtatanggal niya. Gumagawa kayo ng katarantaduhan, kahit tropa ko kayo, walang pakialam sa inyo. Umalis kayo dito. Hindi ko kayo kailangan. O, di ba? Ganun na nangyari. Ayan ang trabaho ng PACC. Ngayon, si Kiko Matching, bumuboses din. Parang si Abante. Kailangan daw gumawa ng panibagong body para mag-imbestiga dito sa flood control project na to. Bakit hindi nyo kaya? Ang sabi nga ni Marcoleta, binabastos mo ako. Ako yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito nga yung ginagawa natin. Iimbestigahan natin. Ano gusto mo? Ikaw? Ha? Ikaw yung bida na naman? Nanalo ka nga lang ng bigla na wala naman questionable nga yung pagkapanalo mo eh. O, ayun ang nangyayari. So meron na dati, tinanggal, tapos gagawa na naman. Ano to? Ayun ang gusto ni Pangilinan. Sabi nga ni Marcoleta, ano tayo? Ano itong blue ribbon? Palamote? Ito na nga eh. Nag-iimbestiga na nga eh. Masyado kang umiepal, kaya nga sinabi niya, kung gusto mo magaling, presenta ka kung gusto mo, ikaw dito. Wag kang papansin, Kiko. Tayo ng problema dito sa mga na to eh. Sa mga animal na to eh, kontra ng kontra. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya. Ayun. At dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Kasi halata naman eh. Bakit ka magsasalita o bakit gusto mo pang gumawa ng mga panibagong ganyan? Na panibagong body, panibagong agency na mag-iimbestiga dito sa flood control. Eto na nga, iniimpisan na nga eh. Ano gusto mo? Ikaw yun doon? Para sikat ka na naman? Tangina yung batas mo nga eh. Ayaw mong pagalaw eh. Diba? Yung batas niya na 16 years old, gusto nga galawin ni Senator Robin Padilla para maging 10 years old pataas na yung Diba? Kasi sa dami ng mga animal ngayon, nakabataan, na dapat talagang ikulong na yung mga yan. Well, ang gusto naman natin, medyo meron silang kulungan para dun sa mga bata lang. Dun lang sa mga menor de edad o yung sinasabi natin na from 11 to pataas na. So, pagdating ng 16 o yung nasa tamang gulang, ililipat na sila doon sa pang-adult, di ba? Ganun lang kasimple, gagawa tayo ng mga pangbata at gagawa. Pag nakulong yung mga yan, tignan mo, magtitinu yan. Oh! Payabang ng payabang yung mga kabataan ngayon. Sarap pagkukutusan eh. Kasi alam nilang hindi sila gagalawin. Alam nilang bata sila at hindi sila makukulong dahil nga dun sa batas ni Kiko. Kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders so, salata ka eh. Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Ito kasi, itong mga to, yung binabanggit niya, dating nanungkulan to kay kay Noy, Pinoy. So, dating nanungkulan yan kay Pinoy. Pinoy nga ba o si Teka lang, tuloy natin ha. So, ang point dito, alam mo na tropa mo yung mga yan, kaya gusto mong ipasok at mamuno dun sa gusto mong itayo. Diba? Mahahaluan mahahaluan ng kulay. Ang gusto nga ni Marcoleta, tignan nyo nga, kahit nga, sabihin natin, may mga nagagalit nga dyan kasi sabi niya, hindi naman ako DDS so nagagalit sila, hindi nila nagets yung point ni Senator Marcoleta. Ang point niya, kahit DDS ka, kahit dilawang ka, kahit na pulahang ka, basta mali ka, kaibigan kita, mali ka, hindi kita susuportahan, kakalabanin kita. Mali ka diba? Yun ang gusto niya, pero hindi niya sinabing, hindi niya suportado o hindi siya talagang sa Duterte. Kasi nga, pinaglalaban o yung way ng Duterte o yung lakad ng Duterte, tama. 'Di ba? Kaya doon siya dumikit.
Hindi nyo na-gets eh. Ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Noy nga. Tama pala ako pareho. Ninoy pala yung tatay, 'di ba? Ninoy. Okay. So, eto sabi niya, naglingkod daw nung panahon ni dating Pangulong Noynoy. So, mababahiran nga naman ang kulay. 'Di ba? Maganda kasi yung ano lang nasa gitna lang siya, nasa gitna lang yung usapan, kagaya nito. Tsaka bakit? Ewan ko dito kay Kiko Tangina, papansin lang 'Di ba? Masyado kayong papansin. Ay, pamansin. Ang gawin nyo, tulungan na lang. Tulungan nyo si Senator Marcoleta para makakalap ng alam mo yun? Tangina, walang mangyayari kung kinukontra nyo ng kinukontra. Ano mangyayari dyan sa flood control na yan? Wala yan. Mabubura yung mga yan. Ngayon nyo. Tandaang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Tanginang ya. Ano ang gusto mo mangyari? Putangin ng ni Kiko, parang tanga. Parang tanga to talaga. Kang si sa bagay, magtropa kayo ni sino yun? Si Rojas? Pareho kayong bobo. Tangina niya. Meron na may nag-iimbestiga na Ang magawin nyo, mag-focus tayo doon. Hindi yung, iniimbestigahan niya. Kailangan meron din tayo. Parang ganun ang gusto Hindi lang ikaw yung bida. Dapat kami din. Ugaling dilaw talaga Ayun ang problema dito sa mga dilawan na to. Kailangan sila meron din silang alam mo yon, meron din silang pabida, paepal. Hindi dapat malamangan. Gano'n kami rin. Ganyan na nakikita ko dyan. Dito kay tsaka kay Soto. Lacson. Kasunod ng first hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson. Puta, meron daw ano yun? Basta meron siya parang may binulgar siya. Tapos sigurado ba kayo dyan? O yung parang alam nyo ba kung sino-sino yung mga yan? Yung sinasabi nyo, parang hindi Parang ganun Ewan ko, nakalimutan ko yung exact scenario na yan nung sinasabi ni Lacson. Ang tapang-tapang niya, may binulgar siya. Tapos, bandang huli wala rin pala. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Eto kasing mga senador na to, mga bulok na to Tangina, dati na kayo dyan Dati na kayo dyan, hindi naman kayo alam mo yun, hindi naman kayo ginawa nyo talaga yung dapat o yung, alam mo yun, naging matapang kayo sa paninindigan. Puta, ngayon may tumatayo dito sa Blue Ribbon at may tumatayo para tapusin niya mga korupsyon na yan pagdating dyan sa flood control. Puta, may epal kayo. Ano, gusto nyo rin gumawa ng sarili nyo? Imbis na tulungan nyo siya, tulungan nyo si Marcoleta. Puta, napahiya kasi kayo Diba? Yung sa impeachment, napahiya tong mga to Ito yung mga, alam mo na kagad kung sino yung mga animal o yung sino yung mga may interest. Diba? Napahiya sila kay Marcoleta nun Ngayon, syempre, galit sila dito kay Marcoleta. Hindi pwedeng yan lagi ang bida. Puta, pasalamat kayo. Wala wala si Senator Miriam. So eto nga, yung mama na to, ito yung talagang gigil na gigil dyan sa flood control. Kasi alam niyang eto nga alam niya yung nangyari dyan Alam niya yung mga bagay-bagay o alam niya yung mga, alam mo yun, yung mga diskarte nitong mga animal na congressman na to. So alam niya kasi dati siyang kongresista So alam niya. Ngayon, ang gagawin niya, binubuli siya noon. Ngayon, etong gagawin ko ngayon. Ilalabas ko yung baho ninyong mga animal kayo. So ang pinaka may karapatan talaga salita dyan at mag-imbestiga dyan, si Marcoleta. Kasi siya ang nakakaalam ng diskarte nila. Ano ba? Kayo, anong ginawa nyo? Pucha, wow dagat? Ano yun? Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away.
Pero handa siyang Natigilan mo kami, gawin ito Lacson. kung aawayin sila ni Marcoleta. Puro ka ganyan, noon ka pa ganyan. Ay, di ka nga maramdaman dyan sa ano eh. Saan ba to? Sa Cavite ba to? Diba? Di nga maramdaman sa Cavite. Teka, nanalo ka pa eh. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang... Oh, hindi nyo minamaliit pero binabastos ninyo. Ano ba? Tas gagawa kayo ng bago. Ayun na nga, meron na nga eh. Kulit nyo naman pala eh. Kasi isipin nyo, bakit sila gagawa pa? Bakit pa sila gagawa ng panibagong body para dyan? Eh kung may nag-iimbestiga na. Ano to? Wala kayong tiwala kay Marcoleta kaya gusto nyo gumawa ng panibago? O isa pang dahilan dyan kung bakit gagawa kayo ng bago. Para kayo yung bida. O uunahan nyo o siguro alam mo yun, mag-uunahan sila sa investigasyon. Para nga naman sila ang di ba? O kami ang nauna, nakita namin wala si Marcoleta, wala yan. Puro lang salita yan, ganun ang style. Siguro balak nila tong kasi malakas si Marcoleta at balak siguro nilang ewan ko maybe mali ako. Pero balak nilang sirain to sa mata na naman ng Pilipino. O balak nilang wala yan si Marcoleta, ano lang yan, patapang-tapang lang yan, pero wala yan. Tignan nyo nga, naunahan namin. Ganun ang mangyayari dyan. Naiisip ko lang Nanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Ito medyo si Karen Davila may ugali, talaga yan, ganyan talaga style niyan. So, alam mo yon, parang dahil nga sa ABS-CBN, diba kaya nagagalit to si Karen. Diba dating ABS yan eh. Ewan ko ngayon kung ABS pa yan. So nagagalit tong si Karen. Hindi naman siya nagagalit. Kumbaga nagpapatutsada siya na kalokohan lang yan pero hindi ako sure kung si Karen yun. Sabi nila parang si Karen Davila nga. Pero itong si Ben Tulfo, ito idol natin to. Ginagalang natin to si Sir Ben. Pero Sir, medyo naman sana, medyo hintayin muna natin o wag nating pangunahan kagad. Wag nating birahin kagad. Kasi hindi naman yan basta-basta hindi yan basta-basta na pag sinabing ganun kagad. Investigasyon pa yan. Lumalakad naman yan eh. Ang maganda nga lumalakad eh. At yung alam ko yung kapatid mo na si Erwin, nandyan din naman. So nagtatrabaho talaga eh. Syempre, Erwin Tulfo yan eh. Kung syempre magkakapatid naman kayo, kung meron siyang nakikitang mali, malamang malalaman mo din naman kasi magkapatid naman kayo. Baby, hindi kayo nag-uusap pero syempre, bilang magkakapatid casual, di ba? Sana alam mo yun, ginagalang kita Sir Ben, sana wait lang po muna natin. Hintayin natin yung action ni Senator Marcoleta patungkol dito. Pag may mali, pag hindi pag walang makulong o walang maimbestigahan o walang mangyari, tsaka natin banatan ng banatan. 'Di ba? Kasi kung walang mananagot dito sa mga nangyayari na to na flood control project, wala talaga. Puro salita lang tayo dito, puro lang tayo dakdak. Kailangan may makulong, may managot at mabalik yung pera. Ayan ang pinakamahalaga, dapat mabalik yung pera. Ang daming pera ng Pilipinas, ang laki ng pera, mayaman ng Pilipinas, pero ang daming kurakot. So, yun ang problema. Maraming pera pero maraming mandarambong. Programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Ayan, kasi alam nyo, yung mga... Hindi naman to, etong mama na to, hindi naman to basta-basta namumulitika kagaya ni Gordon dati. Diba? Sila yung mga dun lahat na pinulitika eh.
Oh. Sana si Gordon ngayon. So ito, talagang abogado to eh. Diba? INC pa to, Iglesia ni Cristo to. So, alam mo yun, alam naman natin na kaya nag-rally yung INC nung nakaraan kasi nga naman, ayaw nila, actually ayaw, maraming nagsasabi na kaibigan ko na ayaw talaga ng INC na manghimasok sa politika. Kasi nga naman, hiwalay yan eh. Politika sa kanila na yan, ang church talagang sa church lang. So, ayaw talaga ng INC na ganun. Ang problema kasi, naaapektuhan na yung mga Pilipino. So, kaya sila nag-rally ng ganun, nanawagan sila, prayer rally, para nga naman matauhan yung yung mga politiko natin na magnanakaw. So, ito, hindi to basta-basta yung mamumulitika lang. Hindi yan ganyan. Ano ba? Ang mga mahilig mamulitika, dilawang, pinklawang, pulahan, mga animal, pulangaw, putae. Yan ang mga Mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. So, ito yung aabangan natin ngayon, yung sa September 1. Actually, September 1 na nga ngayon eh. O kahapon. Hindi ko alam kung kailan ko ma-upload to Pero, yan ang inaabangan natin ngayon. Yung paghaharap, yan si Diskaya na pocha. Biruin mo, dahil sa payong bumili ng kotse. Hindi, binili ko lang yung kotse na to dahil dito sa payong kasi natuwa ako sa payong. Puta pre lang yan. Tapos ang dami nilang sasakyan. I think sabi nila 100 plus daw pero doon sa parang 40 yata, 40 basta ang narinig ko 40 eh. So 40 sasakyan. Puta ano ba? Pati yung mga katulong nyo nagsasasakyan din. At hindi lang hindi lang to mga matatawag natin na mga Toyota, na mga Japanese cars, hindi European car yung mga yan. Hindi yan basta-basta. Kaya nga ang yung sinabi ni pastor na alam nyo, yung kinakausap kami, alam nyo, ang tingin ko dyan sa sasakyan, kahit anong brand niyan, kahit anong model niyan, kahit teki yan, ang tingin ko dyan, transportation. 'Di ba? Transportation lang para sa akin yan. Hindi natin kailangan ng magagarang sasakyan o napakaraming sasakyan para lang, alam mo yun, para lang makapunta tayo sa ibang lugar. Kumbaga, yan sasakyan, ang tingin ko dyan, transportation, from point A to point B, maihahatid ka. 'Di ba? O sige. Dagdag na yung mga comfort, okay na yung basta komportable, okay na tayo diyan. Wala nang problema. Pero yung pagkamahal-mahal na sasakyan at ang dami-dami, nako iba na 'yon. Kayabangan na 'yon. 'Di ba? Tama 'di ba? Transportation yan sasakyan. Okay, meron kang isa, dalawang sasakyan para sa family, para sa'yo, o depende, pag may coding, okay na yun, 2, 3. Pero yung 40, ano yun, te? Tapos sinabi niya pa doon, yung iba nga dyan, hindi na namin nagagamit, eh. Ano to? Puta kami binabaha dito, tapos kayo puro sasakyan? Tayo na wala kaming makain, tapos nakikita namin kayo, puro kayo, kagaguhan. Di ba may lumalabas pa nga na sinabi nung kanino bang anak yun o pamangkin, 700,000 daw yung bill nila. Putang ina nyo. Ang dami ng, ewan ko Puta kung di ba naman kayo insensitive, isipin nyo, ang daming binabaha ang mga Pilipino, ang daming nagugutom, ang daming mahihirap. Putang ina, magpo-post kayo ng ganun. Gago ka ba? Di ba? Tapos sasabihin nila, ano naman kami? Puta, walang problema dun sa walang problema dun sa marami kayong pera, pero maging sensitive naman kayo. 'Di ba? Kasi marami nakakakita, marami nagpe-Facebook ng libangan ng Pilipino. Putya na, yung ni Congressman,
Yung anak ni congressman, putang ina, kumain 700 1,000. Samantalang tayo noodles tsaka tsaka itlog. Biruin mo, ang tagal. Ewan ko kung napanood nyo. Meron akong isang vlog na napanood eh. Parang sinasabi, sa Pilipinas lang daw, talagang inuulam yung noodles. Sinasabaw sa kanin, di ba? Kasi ang sabi nila, carbs na nga yung kanin eh. Di ba? Tapos carbs pa yung double carbs. Hindi, di ba? Sa atin naman, sa mga Pilipino na nag-uulam ng ganun, okay yun, masarap naman talaga eh. Di ba? Isasabaw mo sa kanin yung, tapos ulam nyo, toyo. Okay yun, walang problema. Pero sabi ng, ewan ko kung, nakalimutan ko na eh, basta parang foreign vloggers yun. Parang dun lang daw siya nakakita. So, parang dun niya naisip na, ano ba to? Ba't sobrang hirap ng Pilipinas at inuulam, pati yung noodles inuulam? Merienda lang dapat yan eh. Diba? Sa atin naman, walang problema yun. Masarap nga yun eh. Nakasanayan na natin eh. Pero kung iisipin mo talaga, hindi naman talaga inuulam yung noodles. Diba? Hindi nararanasan niya ng mga anak ng mga animal na to. Diba? Kasi nga, syempre, steak kami, steak. Tenderloin. Ano pa ba? Premium cut. Ano pa ba? Yung mga wagyu. Yan mga kinakain niyang mga yan. Pucha, pag ulamin mo ng noodles yan, baka masuka pa yan eh. So yun eh. Sana maging sensitive. Okay lang kumain ng okay lang kumain ka ng masarap. Walang problema yun. Karapatan natin yan. Kumain ka ng masarap. Kumain ka ng gusto mo. Pero yung maging sensitive ka sana dun sa mga Pilipino na nakakakita nung kinakain mo. Okay, kumain ka. Oh. Eto, nandito ako sa Grand Hyatt Hotel. Diba? Sa BGC. O, kakain ako ng ganito. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero yung alam mo yun, parang ano matawag doon? I-flex mo pa na yung putya, yung kumain kami ng masarap. Okay na yung kumain na tayo ng masarap. Putya, i-flex mo pa yung ito yung binayaran namin, no? Ano yun? Ang yabang nyo, ha? Batuin ko kayo ng tai, eh. Hindi, joke lang. Tapos makikita na mga Pilipino yun. Ito, ang yabang mo naman. Kami nga walang makain eh. Okay na yung nakikita namin na ay, sarap naman ng pinakain. Magkano kaya yun? Yung, ganun di ba? Magkano kaya yun? Baka sana balang araw makakain din ako niyan. Di ba? Oh. Dati pangarap ko kumain ng ng steak. Oh, steak ako dati, steak. Ay, gusto ko sana pag nagkapera na ako, pag nagkatrabaho na ako, makakain din ako. Kasi parang ang sarap eh. Diba? May butter, may rosemary. Tapos lagi ko pinapanood 'yon, yung si Gordon Ramsay. You have to base this in. Oh, 'di ba? Syempre mangangarap ka, ay ang sarap naman 'yan. Gusto kong makakain din 'yan. Magkano kaya 'yan? Tapos punta ka ng restaurant, titignan. Puta na, mahal pala niyan. Ayoko na, wag na. Hindi. Oh, syempre isipin mo, hindi. One day titikman ko rin 'yan at mag-iipon ako at pag nagkapera na ako, kakain ako diyan one day. Diba? So may inspire ka na sige, mahal pala 'yan. At least alam ko na, mahal pala, pero pag-iipunan ko yan kasi gusto ko talaga matikman yan. Ganon sana, oh. Ganon din ginawa ko. Nakatikim na ako. Ganon pala lasa niya. Sige, okay. Oh. Tapos pagkatapos mo kumain, mahal pala. No? Dapat pala, binili ko na lang ng bigas. Diba? Ganon eh. Ganon yung mga style eh. Diba? At least kahit papaano natikma mo sa sa pangarap mo eh. Nakita mo. Diba? Pero yung po siya, ibabrag mo pa o yung parang i-flex mo pa yung kung magkano yun. Ito. Tangina, napakagago nyo naman na.
Huwag naman sanang ganun. Maging sensitive naman kayo sa mga Pilipino na nahihirapan ngayong panahon na to, lalo na sa nag-uulan. Sana maging sensitive kayo. Huwag naman ganun. Walang problema yun. Kumain kayo ng masarap, kumain kayo ng marami, kumain kayo ng lason. Tangina, bahala kayo sa buhay nyo. Pero sana isipin nyo yung mga nakakanood sa inyo at nakakakita ng mga ganun na walang kinakain. Diba? Kaya nga, sabi ng nakikita ko si Edo Manzano minsan, mga taxpayer natin dyan, nagkape na ba kayo? Kasi ako nagkape na ako eh. At ginamit ko yung pera ng taong bayan o yung pera nyo para makapagkape ako ng ganito kama. Diba? Simpleng banat yun pero bad trip talaga. Kasi isipin mo, pera natin yan, pero ng taong bayan yan. Pag bumili ka ng pagkain, automatic may tax. Diba? Pag bumili ka ng may tax. May VAT. So kahit sabihin mo na maliliit na mga Pilipino, maliliit na, sabihin natin hindi ng income tax dahil wala naman silang income eh. Sangkahigisan to ka eh. Pero yung sinasabi natin na pag bumili sila sa grocery, nababawasan sila ng VAT, 'di ba? Na yun? Kasama na yun dyan sa pinapakain namin sa mga tarantadong animal na yan. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video, pero huwag niyong kakalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at huwag niyo rin kakalimutan mag-subscribe dun sa ating mag-follow dun sa aking Facebook page na Paring RJ. Meron din tayong TikTok account na Paring RJ Banateros. Yan i-follow niyo yung mga account na yan at diyan na ako nag-a-upload ng ating mga shorts, ng mga reels, 'di ba? At makikita niyo yan, mag-a-update tayo diyan. Okay po ba 'yon? At maraming salamat sa aking mga subscribers. Thank you sa pagsuporta. Palakpakan. At dun sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, okay? Anyway, maraming salamat ulit mga pare sa pagsama sa akin. Kita po ulit tayo next time. Okay? Maraming salamat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili